gaming phone sa halagang 3,000 pesos? Baka eto na yun! This is the Redmi A5. Eto guys ay meron ng Unisoc T7250 with 120Hz refresh rate, 5,200 mAh na battery, and meron pa siyang 32MP na main camera. Kaya naman napapaisip talaga ako, eto na ba yung best gaming phone na pwede nyo mabili sa halagang 3,000 pesos plus? Well, titingnan natin yan lahat ngayon dahil nga magkakaroon tayo ng full review and sasabihin ko sa inyo lahat ng mga good things or bad things about this phone. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JDin TV. Na mabilisan lang, unang-una kapag binili mo to, andito yung smartphone. Meron siyang free jelly case, mga paperworks, SIM ejector pin, USB-A to Type-C na cable, and 15 watts charging adapter. So far, so good na sa halagang 3,000 pesos. Kumpleto kasi. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang build quality. Eto guys ay nasa kulay na sandy gold. Meron ka pa iba't ibang kulay na available. Katulad na lamang ng lake green, ocean blue, and midnight black. Para sa akin, ito yung pinaka-premium kasi ang mamahalin talaga niyang tingnan. Hindi mo talaga akalain na 3,000 pesos lang siya. Dito sa kanya likod, meron siyang dual camera module. Pero para sa akin, yung nasa top lang talaga yung gumagana dito. Katabi naman ito yung kanyang flash. And sa baba naman nakalagay yung kanyang Redmi logo. Pagdating sa kanyang mga buttons and ports, dito guys sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, Type-C port, and yung kanyang microphone. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray and nagsusupport to ng 2 SIM card and 1 SD card. So 3 slots po siya. And lastly, dito sa top nakalagay yung kanyang speaker na nag-iisa lang po. So hindi po siya dual speaker and located siya at the top. Para sa akin, sobrang ganda ng kanyang design dahil nga bihirang-bihira ka lang makakita ng ganitong smartphone na maganda, especially for its price. I think most phones at this price point parang cheap tingnan. Or yung unang kita mo pa lang, alam mo na talaga agad na plastic. Eto guys, unang kita mo pa lang dito, mapagkakamalan mo to na para siyang aluminum or merong glass back. So design-wise, panalong-panalo na etong si Redmi A5. One of the best phone at this price point. Now, let's talk about the display of this phone. So eto guys ay merong 6.88-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 120Hz refresh rate. Para sa akin, napakabilis nito, napaka-smooth, and wala talaga siyang lag kapag nag-scroll kayo sa inyong mga social media like Facebook, TikTok, YouTube, and iba pa. Napaka-snappy nito, kaya naman para sa akin, kung gusto mo yon, okay na okay to. Pero, kung makikita nyo naman dito guys, medyo makapal yung kanyang bezels. And also, it has a teardrop notch, so hindi pa po siya punch hole. And para sa akin, expected naman yon. Kaso lang, merong mga smartphone na gumagawa sa halagang 3,000 pesos, punch hole na. And alam nyo naman siguro kung ano yung tinutukoy ko. Infinix, Tecno, naka-punch hole na yon sila. Pero with this one, wala pa siyang punch hole pero malaki siya. Halos 7-inch na nga siya, di ba? Konti na lang. Parehas na sila nung akin. Now, etong photo to guys ay meron lamang 450 nits pagdating sa kanyang brightness. Kaya naman, if you're outside and gusto mong gumamit ng smartphone outdoors, hindi mo talaga siya maaasahan masyado. Hindi kasi to bright, katulad ng mga mamahaling smartphone na meron ng mga AMOLED display. Eto guys ay meron lamang decent na brightness. So sa mga riders dyan na nagbabalak na bumili nitong phone na to, just take note na kapag wala kayong tabon na nagpo-protect sa smartphone or para makita nyo yung display, medyo mahihirapan talaga kayo sa display na tong phone na to. Overall, pagdating dito, pwede na to sa mga mahilig manood ng mga videos dahil nga malaki po siya and also yung kanyang resolution naman is okay na din. Again, sa brightness lang, medyo nakulangan ako doon. Parang sinasabi ko din na nag-expect ako ng mataas sa isang murang smartphone. And I think a lot of people will be content pagdating sa kanyang display dahil nga malaki na po siya. And also, pagdating sa brightness, medyo nasanay kasi ako sa mga smartphone na napaka-bright. Kaya naman, I think medyo nagiging bias ako doon. Pero for its price, again, this phone delivers pagdating sa kanyang display. Now, let's talk about the performance of this phone. So, eto guys ay meron ng Android 15 Go Edition and it is upgradable up to 2 major updates. So, hindi ka talaga maiiwanan with this phone. And also, pagdating sa kanyang specs, eto ay merong Unisoc T7250 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, tinest ko naman siya dito sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 264,000 plus. So, para sa akin,
at this price point, it is a very good processor. Perfect na to when you're playing Mobile Legends and Call of Duty. Yes guys, kung gusto mo mag-gaming o di ka naman yung pagbibigyan mo tapos wala ka pa talagang budget para bumili ng mamahaling smartphone like 8,000 pataas, well definitely I think you will be good with this phone. As long as huwag ka lang masyadong mag-expect and okay na to para sa akin. Dito sa bagong settings ng Mobile Legends guys, makakakuha na siya ng ultra sa map quality, super naman pagdating sa kanyang high frame rate, and HD pagdating sa kanyang resolution. And I think for that settings, sa halagang 3,000 pesos, this is a pretty big deal. Dahil nga, mayroong mga mas mamahaling smartphone dito guys, and wala pang ganito pagdating sa settings dito sa Mobile Legends. And as you can see, sa aking gameplay, napaka-smooth niya naman, napaka-playable, and also, perfect na talaga to sa mga nagsisimula pa lang or nagbabalak na maglaro ng Mobile Legends. Pero kapag kayo naman guys ay nag-grind talaga, gustong maging pro player, well definitely hindi mo talaga yan mahanap with this phone. Dahil nga pagdating sa kanyang processor, wala pa tong masyadong pinatunayan. So, hindi pa natin masasabi kung pwede siyang pang long run. Now, dito naman sa Call of Duty, eto guys ay merong medium graphics with low frame rate. And as you can see, okay pa rin naman siya. Although, hindi talaga siya ganun ka-snappy since etong game na to ay mas graphic intensive compared sa Mobile Legends. And also guys, it needs a lot of movement. Kaya naman if you're playing with this phone sa Call of Duty guys, medyo mahihirapan ka kasi nga hindi siya masyadong mabilis pagdating sa kanyang touch sampling rate. Sakto lang po siya. That is why sa mga mahilig mag Call of Duty and gustong mag-grind sa Call of Duty, hindi ko ito masyadong mararecommend guys. Pero kapag casual gamer ka lang naman, okay na etong phone na to dito sa mga games na nabanggit ko. And kapag kayo naman ay hindi gamer, well definitely perfect etong phone na to. Dahil nga pagdating sa social media or yung mga text, tawag, yung mga normal nating ginagawa, okay na to. Hindi na to mabe-behind, hindi na to maglo-loading ng 5 seconds. And that is why if you're planning to give this to your parents or mga kids, well definitely ma-appreciate na nila to. Mabilis na rin to guys para sa mga normal na tao lang. Now, let's talk about the battery. So, eto guys ay meron ng 5,200 mAh na battery and you can last with this phone up to 2 days dahil nga hindi siya masyadong battery consuming. Pagdating sa kanyang performance, Unisoc T7250 is not that battery consuming. Pagdating sa kanyang display, 720p. That is why hindi siya masyadong nagde-drain ng battery. So, para sa akin guys, up to 2 days ka talaga if you are a casual user. Pero kapag gusto mo talaga yung gaming all day, well definitely aabot ka lang ng around 8 to 9 hours with this phone. Yung tuloy-tuloy na gaming na naka-wifi din. Now, sa charging naman, with the 15 watts fast charging, well, hindi naman talaga siya fast, pero yun yung nakalagay. Now, let's talk about the camera of this phone. So, ito guys ay merong 32MP main camera, while 8MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. Most of the smartphones at this price point ay meron lamang 13MP main camera. And this phone got 32MP. Kaya naman, pagdating dito guys sa aking testing, okay naman siya. As you can see, sharp na din yung aking mga nakuhang portrait shots with this phone. Yung kanyang colors is accurate din. Depende sa lighting na yon. And also, kung gusto mong makakuha na isang natural photo, pwede mo na yung makuha with this phone. Kaso nga lang guys, may I remind you, this is an entry-level smartphone. Kaya naman, hindi siya ganun ka-consistent when it comes to its photos. Meron akong mga nakuhang photos na napakaganda, and meron din akong mga nakuhang photos na pangit. And yes, masasabi ko talaga na even though napakamura nito, maganda na yung kanyang camera. And nagdedepende lang talaga yon sa inyong pagkuha ng larawan. Overall, marecommend ko ba etong si Redmi A5 para sa inyo? Well, definitely yes if you are a gamer pero wala ka pang pera. Pero kung mayroon ka pera, pumili ka ng mas mahal. Di ba? Ganun lang. Also, sa mga gusto ng malaking display, okay na camera, malaking battery, pwede na etong si Redmi A5 para sa isang napakamurang halaga. Maraming mga smartphone guys, ang mas pangit pa dito pero mas mahal pagdating sa presyo. Maglalagay ng link down below kung saan nyo pwedeng bilhin to. Meron siyang 2 variants na available, 364 and 4128. Yung 364 is just 3,100 pesos and yung 4128 naman is 3,600 pesos. Now, depende pa rin yon syempre. Kapag mag-a-apply kayo ng voucher, mas makukuha mo pa yon ng lesser. And also, bumili kayo kapag merong sale. Huwag kayong bibili kapag wala. Sayang naman yung discount. So, I think that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. If you did, will definitely subscribe and also like this video. And kung gusto nyong ipag-giveaway ko yung phone na to, just comment down below. So yun na nga, I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.